si Marcos Jr., and this is his best. Ito na, free call daw ang pamilya ng mga OFW sa Middle East. Ito nabalita ito Ang binibida ni Bongbong Marcos, magbibigay ng libreng tawag sa mga pamilya ng mga OFW na nasa Middle East. Libreng tawag. Ano pong sagot ng mga nasa Kuwait? Specifically, yung nasa Kuwait. Basahin ko po Attorney, hindi namin kailangan ng free call. Lahat naman ngayon ay free call basta't may internet connection with video call pa. Messenger, WhatsApp, Viber at marami pang apps. Galit na galit. Inangkin din daw ang effort ng mga na-stranded sa Dubai na UAE government naman ang tumustos. Sinalubong lang ng banner sa NAIA at ang report niya na nasa bomb shelter kami na hanggang ngayon ay hindi pa naman nangyayari. So meron po talagang adverse reaction dito sa nonchalant o tila walang pakialam na response ni Bongbong Marcos. Ang kanila, busy pa rin sila, impeach Inday Sara. Ito yung mga larawang nagsisirculate, nakakatawa, pero pag inisip po ninyong malalim, baka nga po mauwi tayo sa ganito. Pati yung gasolina nakasashay na. Hindi ba? Nakakatawa sa simula, pero pag iisipin ninyo yung deeper meaning and implication ng mga joke na ganito, rinaraos na lang po ng mga ordinaryong Pilipino sa mga birong ganito. Imaginin mo, gasolina, hindi po malayo ito. Nakasashay na rin. Di ba? Ramdam na po natin sila, hindi nila nararamdaman. Bakit? Mali-malita po yung perang natatanggap nila Speaking of maleta, yung nangyaring pagdinig kahapon diyan sa NBI ng grupo ng 18 sundalo, hagipin din po natin. Tapusin ko lang po ito mga babatiin natin. Si Harley Boloro ng Tagaytay, Susan 170 UK, si Joy De Los Reyes ng Hong Kong. Incidentally, nais ko lang pong makiramay sa aking kababata sa pagpanaw ng kanyang ina. Pumanaw na po si Leticia O. Vasco, ang ina po ng aking kababata, kaskwela sa Claret, si John Vasco. Ang kanya pong ina, si Leticia O. Vasco, ay pumanaw na at nakahimlay po sa Loyola Memorial Chapels, Quezon City. Yung mga kaibigan po ni John or ni Victorino Vasco, ang kanya pong ina ay pumanaw na, si Leticia Mamang Vasco, nasa Loyola Memorial Chapels, Quezon City. Si Harley Boloron ng Tagaytay, Susan ng UK, Joy De Los Reyes ng Hong Kong, Josephine Reyes. Anong saysay dyan sa UN Security Council? Dapat unahing bigyan ng tulong, hindi lang po ang OFW, lahat po ng Pilipino nangangailangan na ng tulong. Saklolo na po ito. Si Dali Short, maraming salamat. Si At Mekeshi, Crazy 101, Ferdinand Lupin Jr. is enjoying New York. At Ayane 9831, kay Tatay Digong lang kami nakaramdam ng peace of mind and pride during his time. Tama po yun. And I purposely did not have any podcast nung Wednesday at kahapon upang bigyan daan po yung napakaraming activities na gumugunita sa 1 taong pagtatraidor ni Bongbong Marcos sa ating kababayan, kapwa Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Kanyang inilagak, inihandog sa kamay na naglalaway na banyaga, diyan po sa The Netherlands, sa The Hague. 1 taon na po yan, huwag po tayong tumigil. Palagi ko po itong pinapaalala sa lahat. Patuloy po nating pagdasal, ang kaligtasan, ang kalusugan, at ang pagpapawi kay Tatay Digong. At sana makauwi siya ng buhay. Singilin natin si Bongbong Marcos. Si Dali Short, mabuhay ang mga tunay na lumalaban sa katotohanan. Si At Ayani 9831, si Crazy 101, si At Mia Poche,
Napakaliit ng tingin ni Marcos sa mga taga-probinsya. Tama po yun. Kaya po ako, paulit-ulitin ko, yung mga kababayan natin, alamin ninyo kung ano yung postura ng inyong mga kongresista. Kada distrito, pati party list. Sila ba ay sumang-ayon sa form and substance dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Kung sila ay sumang-ayon, huwag nyo na po silang tangkilikin. At kahit sino pang i-endorso nila o kung end terms sila, yung anak nila, kamag-anak na papalit, huwag nyo na pong tangkilikin. Kilalanin nyo sila, pati yung boboto na maipasa yung impeachment na yan at maibato sa Senado, bantayan po natin, krisis na. May tidal wave of inflation, impeach Inday Sara pa rin. Si at Sharmal 6991, asawa ko tricycle driver, tumigil na sa pasada sa mahal ng gas. Ito'y nakakalungkot. May college pa kaming pinag-aaral. Yun yung sinasabi ko. Sa dami ng ninakaw, nito nila Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, kayo lahat, Adrian Bersamin, di ba kayo nahihiya? Nasa krisis na tayo, tidal wave of inflation. Ito, yung sinabi nito, at Sharmal 6991, asawa ko, tricycle driver, tumigil na ng pasada sa mahal ng gas. May college pa kaming pinag-aaral. Paano ito? Kada pisong ninanakaw ninyo, tinutuldukan ninyo ang magandang kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Ganyan kayo kawalang hiya. Yung mainstream media, parte kayo rito, kabahagi kayo rito sa korupsyon nito, bahagi kayo ng aparato ng korupsyon ni Bongbong Marcos. Maawa kayo, sustentado kasi kayo ng pera galing sa nakaw. Yan ang inyong inuuwi. Samantalang yung mga lumalaban ng patas, ito tricycle, nakakaawa ito. Tumigil na yung pasada yung mister niya na tricycle driver dahil sa mahal ng gas. Ang problema ngayon na mag-asawa, meron silang pinag-aaral na college student. Napakawalang hiya ninyo. Ayan, nakakagalit yan. Nakakagalit yan. At para sa masa, para sa OFW, walang balak gumastos si Bongbong. Pero sa party and travel, mabilis magwaldas. Makapal ho talaga mukha nito Si Agosto 23, paano po ang kaso ng flood control? Wala pang nahatulan. Wala pong mahatulan dahil wala pa namang kinakasuhan ng malalaking isda. Laya pa silang lahat, hindi ba? Pinagtatakpan nga ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Ayaw ipatawag yung mga dapat ipatawag. Speaking of, yun nangyari pong hearing kahapon. Ang dami hong nagtatanong ano ang take ko doon. And it will not stop there. As we all know, ang kasunod niyan, nag-anunsyo na rin ang Meralco by April, which is just a couple of weeks from today, ay magtataas din sila ng singil sa kuryente. And I think in all other, even yung mga electric cooperatives o yung mga electric providers sa ibang lugar sa probinsya, obligado hong magtaas sapagkat dependent po tayo heavily sa fuel para magkaroon po mag-generate ng kuryente. So yan yung ating dapat bantayan. Tidal wave of inflation. Ano ho ang tugon ng DOE? Ang sabi ng DOE, tumatakbo sa mamamayang Pilipino, tulungan daw ho sila mag-monitor doon sa mga unscrupulous or yung mga gasoline stations at negosyante that will take advantage of this every week na price hike. Yung iba ho, hindi pa raw dapat magtaas na. Una na magtaas, yung iba naman, sobrang taas yung itinataas. Ang sabi ng DOE, magtulungan daw natin silang mag-monitor at hindi raw po nila kayang i-monitor yung overpricing dahil meron daw pong mahigit kumulang na 14,000 gasoline stations or distributors nationwide. Yun o yung ating sinasabi. Ang dami na pong krisis na dumaan sa ating bansa, tila po hindi tayo natuto. Ginagarantiya ng DOE, meron daw silver lining, may good news daw. Hindi ba nung nag-Monday, nung nag-live ho tayo, tinalakay natin. Ang pinaka-good news ng DOE, staggered o kaya po installment daw ho, yung pagtaas ng mga
presyo ng produktong petrolyo. Nakikipag-usap daw sila sa mga industry players. So baka pwedeng hulugan. Alam mo ninyo, kahit hulugan pa yan, at the end of the day, tatama sa atin yan. Mainam kung kaya nilang gawing hulugan. Pero meron po dapat mas maayos na solusyon. Kaya lang, sa ilalim po ni Bongbong Marcos, kaya po nung nagro-roll call tayo kanina, di ba, sinabi ko, Marcos Bongbong Jr., absent pa rin ho eh. Pangatlong linggo na ito, mga papangatlong linggo na po, ng problema riyan dulot ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran in the guise of obliterating completely their uranium enrichment program at yung kanilang nuclear program, muli na namang umatake ang Estados Unidos. Ano? Sabi po ng Pangulo ng Estados Unidos, wala raw siyang pakialam sa pagtaas ng presyo ng langis. In fact, the higher the prices of oil, the more money that the United States of America will make. Imagine nyo yun yung nagpo-posturing na police ng buong mundo, yung hepe ng kalawakan, he is acting like God. Siya nagsasabi sinong susugurin, sinong hindi susugurin, pati yung gera, kailan daw ito mahihinto. Mahihinto lamang daw yan pag sinabi niyang mahinto na. Mali po iyon. Sapagkat sa mayamang bansa, siguro kaya po nila. Pero tayo, yung mga sasahod po, yung sumahod ng AGES, at yung sasahod po ngayong araw, kaya pa ho ba? Ang kasunod po nito, tataas siyempre yung pasahe. Yung production po ng ating mga agricultural products, tataas din po, tiyak yan. Yung gas and electricity, sigurado sunod-sunod po yan. Pati yung food distribution, whether wholesale, by bulk, or yung retail, mararamdaman po yan. Pati yung mga nasa opisina, yung mga nanananghali po ngayon, marami pong salamat sa halos 1,000 live viewers po natin. Kay Marciano Te Jr., watching from Davao City, Toril, Davao City, Maisog Chapter, maraming salamat sa iyo. Si Eloisa, while having lunch, happy lunch din sa iyo. Belgian Grocery, waiting ka namin dito sa Hague, attorney. Marami po salamat, ang daming invitation sa Hague. Medyo kagaya po nung ginagawa ng lahat, tayo po'y nagbabudget din, nagtataas ang lahat, ang pasahe, whether by land, by air, by sea, kung ano man po, nagtataas. So kung kakayanin po, basta't wala pong pangako muna sa ngayon. Si Joel F. Isle, may mga US fighter jet na nakalanding na ngayon sa CDO EDCA site. Talakayin din po natin yan. At si Tony _Bescacer 2006 from New York City. Maraming salamat. Doris and Ramos, walang trabaho, pati troll, pinasok. Oo nga. Hayaan nyo lang sila. Baka sakaling matutuyo itong mga ito. Si Flory Gerlun or Herlun, watching also from New York. Maraming mga New Yorker dito. Maraming salamat. Si Reg DV, watching from Hawaii. Maraming salamat. Si Marcos Bongbong Jr., absent pa rin ho. Alam mo ninyo, meron na po, may banta na po ng tidal wave of inflation. Nakuha pa hong bimahe ni Bongbong Marcos. Isinama pa, kalain mo, isinama pa yung kalihim o sekretaryo ng Department of Migrant Workers. At inutusan daw niya, kasi panay propaganda na lang po itong mga ito. Panay propaganda na inutusan daw niya habang sila'y nasa New York na magpunta ka sa Dubai. Kinakailangan pa bang magpunta ng New York yan para utusan mo? Kung nagtatrabaho sana yung ating administrasyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos, absent pa rin Bakit kinakailangang bitbitin mo yung kalihim ng Department of Migrant Workers papuntang New York, doon mo siya bigyan ng instruction at papuntahin from New York to Dubai? Is that really necessary? At para lang humalaman ninyo mga kababayan, kung ano ang paghahanda na ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Ito po'y base sa
portal ng GMA News. Imbis na ho pag-usapan, magpatawag ng emergency cabinet meeting or emergency cabinet cluster meeting, yung gabinete niya na may kinalaman diyan sa magpaplano ng repatriation or evacuation, whether forcibly or voluntarily, ito ho ang nilalabas ng administrasyon ni Bongbong Marcos. And you talk about priorities. Ano ho? Ayan ho. Mag-aalat po si Bongbong Marcos ng 20 million pesos para daw po mangampanya na magkaroon tayo ng upuan sa UN Security Council. Ano ho? 20 million pesos. Ito po ay insulto sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na tinatawag nilang bagong bayani. Bagong bayani naman talaga. Pero hindi maramdaman sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Gagastos lamang ng 1, 2 hanggang 5 tarpaulin siguro. Pag uwi sa NAIA, sasalubungin at papalabasin sa kanilang propaganda na ito raw po ay repatriate or in-evacuate ng gobyerno ng pamahalaan sa ilalim ni Bongbong Marcos. Mali, fake news, labanan natin. Di ba? Dahil yung mga unang umuwing iyon, sila ho'y may ticket na. Na-stranded lamang nung sumiklab yung digmaan. Wala pong itinulong ang gobyerno ron, gumastos lamang ng tarpaulin, welcome home. Ating mga bagong bayani, kunwari na nag-aasikaso, na nandoon sa NAIA. Nasaan? Yung kalihim ng DMW, si Hans Kakdak, hindi ba't nag-New York, kasama yung kanyang amo na iilan lang hong, mapibilang mo, 3 lang yata sila na head of state doon. Yung kasama po niyang head of state, mga babae. Kasi yun nga po pag-uusapan doon yung sa Commission on Women. Hindi po siya bagay doon. Hindi po siya bagay doon. Nakita naman natin kung paano niya apihin ang babae na nag-ookupa ng pinakamataas na elective position dito sa ating bansa. Kung paano apihin ni Bongbong Marcos si Inday Sara. And the guts, the temerity ni Bongbong Marcos magsasalita pa sa UN. Pero ang totoo niyan, wala po siyang puso sa kapwa niya Pilipino. Mga kababayan nating OFW, yan po ang tugon ni Bongbong. Imbis sa pag-usapan, paano kayo mailigtas, paano maibsan yung pag-aalala ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga mahal sa buhay, nag-budget po siya ng 20 million pesos. Ano? 20 million pesos para daw po pangampanya. Pangampanya na magkaroon tayo ng upuan diyan sa UN, United Nations Security Council. Balikan po natin yung kahalagahan ng UN Security Council. Gusto ni Bongbong, gagastos tayo ng 20 million taxpayers' money for our bid to have a seat in the UN Security Council. Ano po ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan? Hindi ba't mismo ang Russia at China ang nagsabi? Ano ho? Unang-una, ang sabi ng Russia, walang ebidensya ang Estados Unidos na ang Iran is manufacturing, has manufactured or trying to manufacture nuclear weapons prior to the attack. Hindi natin kinakampihan ng Iran, pero yung ginawa po ng pagsalakay ng Estados Unidos habang sinasabi rin nila, double talk po Parang si Bongbong din ito iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Ano? Ang sinasabi ni US President Trump na in the middle of negotiation at they're trying to diffuse and de-escalate yung sitwasyon at malapit na raw po sila umabot o mag-conclude ng agreement kung paano masigurong wala ng uranium enrichment or nuclear weapon manufacturing in Iran. Bigla-biglang sumugod. Hindi ba nung June of 2022, June 22 of 2025, last year, sinugod din ng US, kasama pa rin ang Israel, ang bansang Iran. At triumphantly, ibinunyag ni US President Donald Trump that they have completely annihilated and obliterated
all the uranium enrichment program, all the nuclear weapon capability of Iran. Completely annihilated, completely obliterated. Ibig sabihin na talagang pulbos. Wala nang kakayahan ang Iran. 6 months after or 8 months after, muling sinugod. Kasi nga raw po, meron pa ring uranium enrichment program ang Iran. Ano ba talaga ang totoo? Di ba? Ngayon, dahil sa pagiging reckless, tila walang plano ang Estados Unidos paano makaalis dito sa ill-fated excursion muli nila sa Iran. Kinokondisyon ho ang isip ng maraming tao sa buong mundo na nangangailangan na raw siguro na magpadala ng boots on the ground, meaning ng mga sundalo na o baka maobliga na sino ito? Magsasalamin tayo. Si Tigro. Masarap na tanghali sa kapwa ko, Papa Balls Group. Papa Balls, isang grupo na solid na sumusuporta kay Senator Attorney Vic, aka Papa Vic. Tigro, sa iyong Papa Balls, maraming salamat. At Susan P170, God bless you, Attorney Vic, watching from UK. Si at Polyduces 12, maraming salamat. Yung mga trolls po, hindi ho kasi nila, kasi part ng advocacy natin eh. Hindi ho nila naiintindihan, yung mga trolls, bira ng bira. Ano raw po ibig sabihin ng totally annihilated and obliterated. Kasi nga, kung ano-anong ginagawa niyo sa telepono ninyo, mag-download kayo ng dictionary. Meron dyan, downloadable, libre ho yun. Pag may narinig kayo na hindi nyo naiintindihan, wala naman po kasing may monopolya sa karunungan. Yung mga trolls pagka hindi nyo naintindihan, ako, minado ko po pag hindi ko naintindihan, basa. Aral, research, ganon din kayo. Diba? Para naman mag-level up yung inyong, patalasin nyo naman yung inyong karunungan. Hindi lang yung inyong daliri kakapindot ng kung ano-anong ugaling troll. So, yung pakita ho natin uli ito, itong mga mispriorities ni Bongbong Marcos. Ang prioridad niya, humaharap na po tayo sa banta ng tidal wave of inflation. It's already here. Nandito na po. Ang inuuna po nito ay nag-alat, nagsantabi, naglagay ng 20 million. 20 million, ang laking pera po niyan. Para po doon sa pangangampanya na magkaroon tayo ng isang upuan diyan sa UN Security Council. Ito nga pong nangyaring gulo ngayon sa Iran. Sabi ng Russia na may permanent seat and permanent member po ito ng UN Security Council, wala ngang ebidensya ang US. Biglang binira yung Iran nang hindi tumakbo sa UN Security Council. Naintindihan nyo yan Ang Russia, permanent member ng UN Security Council. Hindi nga sila kinonsulta ng US. Pangalawa, yung China. Ang sabi ng bansang China, ang Estados Unidos walang authorization from the UN Security Council. Dalawang superpower na po ito, Russia and China. Both permanent members of the UN Security Council. Hindi po sila kinonsulta. Etong si Marcos Bongbong Jr. na absent pa rin hanggang ngayon, ang prioridad niya, mag-alat ng pera para mangampanya ang Pilipinas na magkaroon at maging bahagi tayo ng UN Security Council. Hindi nga pinapansin yung higante. Sino ba naman tayo? Diba? Sino ba naman tayo para pansinin tayo sa UN na magkaroon tayo ng upuan diyan sa Security Council? Diba? Kaya nga ang tanong sa Estados Unidos,
Dahil nga po dito sa tidal wave of inflation na atin na pong nararamdaman. Hindi po dahan-dahan yung impact po niya talagang sapul tayo Di ba? Ano ba ang interest nila? Ano ba ang plano? Bakit nila pinasok ang Iran? Talaga bang you're targeting the uranium enrichment program, uranium enrichment capability, and the nuclear weaponry of Iran? Pangalawa, talaga bang kayo ay after a regime change, persahang pagpapalit ng pamunuan gamit ang marahas na military airstrike? At sabi nila, kayang mag-regime change nung unang 3 araw ng airstrike ng Estados Unidos sa Iran, kaya daw ng regime change without having any US soldier on the ground. Ngayon nag-iiba na. Papasok na po kasi sa pangatlong linggo itong gulong pinasok at sinimula ng Estados Unidos. Ang kanilang tema na ngayon, baka kinakailangan na magpadala ng mga sundalong Amerikano, pati Filipino-American soldiers mapapadala dyan sa Iran, pinag-iisipan na raw nila. So ano ba talaga ang gusto ninyo? Are you for regime change to liberate the people of Iran from an oppressive rule, oppressive government? Or ano ba ang pakay talaga? Kunin din ang langis ng Iran kagaya ng pagkukuha doon sa langis ng Venezuela in the guise of war on drugs ni Donald Trump. Natigil na ba ang sinasabi nilang paglipana, paglawak, pagkalat ng droga mula Venezuela? Di ba? Huwag ho natin pababayaan yung mga usapin na may kinalaman din ho sa geopolitics sapagkat hindi po tayo nalalayo diyan. Tatandaan ninyo, we are playing hosts to 9, at least 9. On record, published, 9 that we know. 9 na US military bases. There is no denying that these are all US military bases because when you say a military base, kinakailangan meron troops, may facilities, may arms, may weaponry, may missiles, may installation. Yan po ay kumpleto, Ricardos, dito sa Pilipinas. Bakit po inatake ng Iran yung mga Gulf state? Yung Saudi, yung Kuwait, yung Bahrain, yung Dubai, yung Oman, di ba, yung Kuwait. Kasi po may US military base doon. Magnet po talaga yan. Inunahan ng Iran na wag niyong magamit yan dahil talaga naman mas malapit po yun Tawid dagat lang po yung nasa Kuwait, yung nasa UAE, tawid dagat lang po yun. Pag nagamit ng pwersa ng Amerikano yun, madaling mapasok ang Iran. And wag din po tayong magpakontento at maging relax dahil mayroon po tayo, we're playing hosts to at least yung alam natin, siyam na US military bases dito sa Pilipinas. Kahit ano pa pong gawing pagsisinungaling ng mga opisyal ng administrasyon ni Bongbong Marcos, these are all US military bases. Kahit ano pang itawag ninyo dyan, kahit ano pa hong pagtatakip, US military bases yan. Maraming salamat po sa higit nating 1,000 live viewers sa YouTube, higit pong marami sa Facebook, marami pong salamat sa inyo. Si Enzo, para pabagsakin din ang China, yan ang gusto ng Estados Unidos. Wag naman sana at kawawa po tayo. Si Luz Caroro watching from Mindanao, si Terry Rose Sevilla Reyta. Ang EDCA po ay considered na US base. Terry Rose Sevilla Reyta, for me and for many others like me who understand deeply what is happening, yes, EDCA sites are simply US military bases. Sabi nila, ang gamit dyan for relief and humanitarian.
Meron na ba kayo nakitang relief and humanitarian? Ano? Kaya delikado po tayo. Ito pong hinaharap natin na tidal wave of inflation. Subalit mas malala na nahaharap na tayo, dumaranas na po tayo, pinagdadaanan na po natin ang tidal wave of inflation. Marcos Bongbong Jr. absent pa rin. Wala pong leader eh. We are a leaderless nation. Imaginein mo, imbis na atupagin mo yung mga kababayan natin. Ano ngayon ang nakita ko po ito, pinadala lang sa akin. Ito po ang sagot ng mga galit na pong ng mga overseas Filipino workers. Hindi pa po tapos yung massive corruption, looting of public funds at issue ng drug addiction ng Marcos Jr. administration. Hindi pa po tapos yan. Trilyong piso. Ito po ang tugon ng mga OFW nasasaktan. Zero remittance, March 15 to 31, 2026. Mula po itong pahayag na ito sa OFW Worldwide. Hindi ko pa ho nakikita ito sa Facebook pero nagpadala lang po sa akin si Miss Pam yata ng third floor studio nagpadala nito na nakita din niya. So may kampanya rin ho sila dahil sabi po ng isang grupo, ito naman po yung mula sa Kuwait, nag-announce kasi si Marcos Jr. and this is his best. Ito na, free call daw ang pamilya ng mga OFW sa Middle East. Ito nabalita ito ang binibida ni Bongbong Marcos magbibigay ng libreng tawag sa mga pamilya ng mga OFW na nasa Middle East. Libreng tawag. Ano pong sagot ng mga nasa Kuwait, specifically yung nasa Kuwait? Basahin ko po Attorney, hindi namin kailangan ang free call. Lahat naman ngayon ay free call basta't may internet connection with video call pa. Messenger, WhatsApp, Viber at marami pang apps. Galit na galit. Inangkin din daw ang effort ng mga na-stranded sa Dubai na UAE government naman ang tumustos. Sinalubong lang ng banner sa NAIA at ang report niya na nasa bomb shelter kami na hanggang ngayon ay hindi pa naman nangyayari. So meron po talagang adverse reaction dito sa nonchalant o tila walang pakialam na response ni Bongbong Marcos. Ang kanila, busy pa rin sila, impeach Inday Sara. Ito yung mga larawang nagsisirculate, nakakatawa pero pag inisip po ninyong malalim, baka nga po mauwi tayo sa ganito. Pati yung gasolina nakasashay na. Hindi ba? Nakakatawa sa simula, pero pag iisipin ninyo yung deeper meaning and implication ng mga joke na ganito, rinaraos na lang po ng mga ordinaryong Pilipino sa mga birong ganito. Imaginein mo, gasolina, hindi po malayo ito. Nakasashay na rin. Diba? Tapos yung isa, buti kung may pangkarga ka. Nagsampa na ng tangke ng diesel or gasolina sa kanyang van para lang makaipon at maka-avail ng konting mura-mura prior pa itong nag-aamba na naman na pagtaas. Ang sagot ni Bongbong dito sa nangyayari, absent pa nga rin wala talagang malinaw na direksyon Ito, gumastos tayo ng 20 million para sa kanyang pangarap na magkaroon ng upuan dyan sa UN Security Council. Samantala, yung mga linive din po natin ito noong Lunes. Diba sabi ko sa mga kasamahan natin na operators and drivers ng lahat ng public transport sa buong Pilipinas, meron pong pahayag ang DSWD. Mamimigay daw po sila ng 5,000. 5,000 yung uunahin nila yung mga tricycle drivers sa Metro Manila. Yung mga nasa probinsya, wag ko kayong pumayag. Tanungin po ninyo itong DSWD, si Bongbong Marcos, bakit Metro Manila lang
muna. Delayed ba ang pagtaas ng krudo, ng kerosene, ng gasolina sa probinsya kumpara sa Metro Manila?